Ito po yung tanong ko, doon po sa kasalan sa Kana, nabanggit po doon, o yung sa pamagitan po ng miracle na ginawa ni Jesus Christ, sa pamamagitan po ng tubig, ginawa yung wine, at yung istorya po doon, sa madaling sabi, naubusan ng alak. Ito po yung tanong ko, bakit po pinagsabihan ng mga apostol ng Diyos si Maria na wag, o sinabihan ni Kristo si Maria na wag siyang pangunahin sapagkat yun po ay hindi niya pa panahon. Para po maunawahan dito po sa Bicolandia at mabuksan ang kanilang pananampalataya, yun po lamang mga Brother Eli. Mabuti, basahin natin yung talata. Umpisa mo sa 2:1. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana sa Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. At inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Ayan. Alam mo kapatid, may oras na darating ang Panginoon Kristo. Ibig sabihin yung oras na yon ay yung siya ay mangangaral na, magpapahayag na siya ng salita ng Diyos. Yun ang appointed time para sa kanya ng Diyos. Ito, nung panahon na ito, hindi pa siya nangangaral eh. Ang katunayan nga, babasahin mo yung nangyari sa Kana ng Galilea, wala namang ipinangaral si Kristo ron. Hindi siya nangaral doon. Gumawa lang siya ng alak na galing sa tubig. So, ang oras na kanyang hinihintay, yung uumpisahan niya na yung pangangaral. Meron kasing appointed time eh. Basahin mo ang 1:14 ng Marcos. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Ayan. So, merong hinihintay na panahon si Kristo kung kailan siya mangangaral, kung kailan siya magsasalita, kung kailan siya gagawa ng mga himala, mga milagro, at kung ano-ano pa. Yun ay yung panahon na si Juan ay matatapos na. Kasi ipinahula ni San Juan yan, Juan Bautista, sabi niya, binobotismohan ko kayo sa tubig. Basahin na natin yung 3:11 ng Mateo. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. So, ang tinutukoy ng Panginoong Jesus na hindi pa dumarating ang oras ko, yung oras na uumpisahan niya ng mangaral talaga at gumawa na ng mga himala at kung ano-anong mga bagay para mapatunayan ang kapangyarihan ng Diyos sa tao. Ang oras na yon, yung pagkadakip ni Juan, hindi na makakapangaral si Juan, mabibilanggo na, tapos papaputulan na ni Herodes ng ulo, mag-uumpisa na ngayon ng Panginoon Kristo. Kaya nung sabihin niya kay Maria, doon sa Kana ng Galilea, babae, anong pakialam ko sa iyo, hindi pa dumarating ang oras ko. Ay, ibig sabihin, hindi pa siya nag-uumpisa ng ministry niya. Kaya anong pagkadakip na kay Juan, nag-umpisa na siyang mangaral ng Ebanghelyo. So yung nangyari sa Kana ng Galilea, parang premature yun. Katunayan yun ang kauna-unahang milagrong ginawa ni Kristo para mapagbigyan niya yung alalahanin ng kanyang ina na nawalan ng alak yung kasalan, parang mapapahiya yung ikinasal. Sabi ni Kristo, hindi pa ito oras ko. Sabi niya, babae, pakialam ko sa'yo. Ibig niya sabihin, ginagamit niya yung kanyang pagka-Diyos. Kasi talagang si Maria naman tao rin naman kagaya natin. Kaya tawag niya, hindi nanay, babae, ang sabi niya. Meaning, gumagamit siya ng authority. Ginagamitan niya ng authority si Maria na baka naman si Maria sumobra, umabuso, na komunanay niya sa laman, baka kung ano-ano gustong ipagawa kay Kristo para wag mamihasa si Maria. Kaya sabi niya, babae, ano ang pakialam ko sa'yo, hindi pa dumarating ang oras ko. Unang-unang analysis na dapat mong i-employ yan, alamin mo ano yung oras niyang tinutukoy. Yun nga yung oras na appointed ng Ama, kung kailan siya magpapakilala sa mundo at kung kailan siya mangangaral ng Ebanghelyo. Yun na nga yung pagkahuli kay Juan, dun niya nga inumpisahan. So yung kanyang ginawang milagro sa Galilea, premature. Parang, kumbaga, nirecord nga yan ni Juan yun ang kauna-unahan niyang himala na ginawa Kasi nga,
para wag mapahiya yung ikinakasal. Mababasa mo yan kung itutuloy-tuloy mo yung talata na pinuri pa nga nung tao na nakainom nung alak kasi yung iba ka naghahanda, inuuna muna nila yung masarap na alak. Pag nakainom na yung mga tao sa bandang huli, kahit na yung hindi masarap na alak na isusunod. Ikaw, talagang masarap hanggang ngayon tong alak mo. Ibig sabihin, napakasarap nung ginawa ni Kristong alak. Pero hindi nakakalasing. Bakit? Yung mga uminom, hindi nalasing Kasi galing sa tubig yon. Yung alak na yun. Hindi naman talaga fermented liquor yon. Yun ay galing sa tubig, kaya hindi nakakalasing yon. Yung iba akala, si Kristo konsentidor ng mga lasenggo. Hindi totoo yon. Si Kristo hindi nangungonsinti ng paglalasing. Bawal sa Diyos yun Kaya lang, ang ginawa niyang alak, hindi nakakalasing para iligtas niya sa kahihiyan yung ikinasal at saka yung pangulong abala ng kasal. Yun, wala namang kinalaman yan kay Maria. Pinalalabas na uutusan ni Maria si Kristo. Yun ang ibig nilang sabihin. Pero kung magkaganon man, dahil nanay siya sa laman ni Kristo, pwedeng pagbigyan yung nanay. Pero tingnan mo naman sa kanyang salita. Sabi niya, babae, anong pakialam ko sa'yo? Gumagamit siya ng authority. Pinakikita niya, mas mataas ang kanyang otoridad kaysa kay Maria. Hindi kagaya ng itinuturo na para bang si Maria mataas pa kay Kristo. Si Maria raw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakamaling aral niya. Nakaw, kahiyahiyang aral yan. Na si Maria, na tinatawag nilang ina, makapangyarihan sa lahat. Yan pagbabago ng nasa Biblia. Ang nasa Biblia, mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi si Maria yon. Ang katunayang hindi siya yon, basahin natin yung 17:1 ng Henesis, nang magpakilala ang Diyos kay Abraham, wala pa si Maria niyan sa mundo. Basa. At nang si Abram ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram at sa kanya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Pakibasa mo nga sa Bicol yan, kapatid na Dani. Asin takan magurang na si Abram, nin may 70, may 9 na taon. Paminahiling sa iya ang kagurangnan. Asin sinabihan siya, Ako ang Diyos